Jose TV Production. Your only island TV channel. Thank you so much for Father Ronel. So, yun nga po, yung cross sa amin as a Roman Catholic, sa amin sa mga Christians, is a symbol of a form of love ni Jesus Christ na nagsuffer siya. He sacrificed His own life for our sins. So, that is the truth, the way, and the life, John 3:16. So, now, let's move on to the next speaker, Ustad Abulgais Sabibon. By the way, yung AP po kanina is Araling Panlipunan po. Anyway, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammad bin Abdullah abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila milina ma ba'd. Isang magandang hapon po sa ating lahat at saka greetings of peace. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Unang-una po tayo pinagpapasalamat sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala na binigyan tayo ng pagkakataon na magkakaroon ng ganitong usapan na kung saan tayo po isang sincere ang ating nasa kalooban ay pagbibigyan tayo ng Panginoong Allah Almighty kapatawaran at awa. Ngunit ako po ay nagpapasalamat, ipauna ko po ang aking expression sa pasasalamat sa nag-organisa ang City of Isabela, in particular ang opisina po ng City Information Office sa pangunguna ni Ma'am Menry Ann Lim sa pag-imbita sa activity na ito upang magbahagi sa mga usaping patungkol sa relihiyon. Ito ay na kung saan kinakailangan natin. Ala kulli hal, ang Panginoong Allah, nilikha niya ang Ramadan at tayo ay nag-aayuno sa kasalukuyan upang makamit natin ang kanyang awa at kapatawaran. Kung sino po sa atin ngayon ang nagpa-fasting, count it from 1 to 10. Ang isang buwan ay 30 days. From 1 to 10, ang gantimpala na makukuha natin ay forgiveness, al-maghfirah. Kaya kung nagpa-fasting ka simula sa unang araw hanggang ika-10 days, pang ilan na ba ngayon? Hindi kasi nagka-count eh. 11, 12. 11. Okay. So ended kahapon, ang makukuha nating gantimpala ay magpira, kapatawaran. Lahat po ng ating kasalanan nakalipas na taon ay pinapatawad na po ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang sabi ng propeta, idha adna marradulo sukilat kalbu naqtata sauda. Idha taba gafara. Ang isang tao kapag nakagawa ng kasalanan ay minarkahan ang kanyang puso na kulay itim. Ngunit kung siya'y humihingi ng kapatawaran, gawing itong puti. So, from 1 to 10, kung tanggap ang inyong paghingi ng kapatawaran sa ilang araw, sa paghingi mo ng patawad kay Panginoong Allah, maging maputi po ang isang taong makasalanan, ang kanyang puso. From 11 to 20, ang makukuha natin is mercy, ar-rahmah. Pinatawad na tayo. So from fasting days 11 to 20, ang reward natin ay rahmah, forgiveness. Awa na. From 21 to 30 days, ang sabi ng propeta, kasi ang in-explain ko yan, hadis po yun, hadis.
saying of our Prophet Muhammad, peace be upon him, itku minan nar. Ibig sabihin, ikaw ay ligtasin na ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa impyerno patungong paraiso. Kaya, those fasting observers in this holy month of Ramadan, they have more blessing to come. Sabi ng propeta, "Laqad ja'akum shahrun mubarak. Shahrun mubarak. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar. Wa tusaffaru fihi min maradis syayatin." Ang sabi ng propeta, ang buwan ng Ramadan ay full of blessings and mercy. Dapat tayo ay happy kung sino man ang makaabot sa ganitong buwan dahil ang buwan ng Ramadan ay full of blessings and mercy. Sa anong paraan? Ang sabi ng propeta, binuksan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pintuan ng paraiso para papasukin ang sino mang nanampalataya sa kanya. Pangalawa, saraduhin naman ang pintuan ng impyerno at lahat ng mga demonyo dito sa lupa upang itong demonyo walang ginawa kundi paano linlangin ang mga tao sa buong sanlibutan para mawala sa tamang landas. Kaya huwag po tayo matatakot sa tuwing Ramadan, wala po yan demonyo na scattered. Kung meron man po kayong nawalan ng tsinelas dyan sa opisina, hindi po yan demonyo. Tao po yan na makasalanan. Kahit maglakad po kayo ng gabi, alas 3, gunggong lang ang makatakot ngayon, pero real na demonyo, wala pong demonyo. Whether we believe it or not, I'm saying the prophet saying, this is not from my own opinion. This hadith narrated by Imam Bukhari, a great scholar. Ang sabi ng propeta, in addition to that, ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, this hadith narrated by Imam Muslim, inna lillahi mi'atu rahmatin, wa minha rahmatun biha yatarahamul khalqu bainahum wa tis'atan wa tis'una liyawmil qiyamah. Ang lawak ng awa ni Allah subhanahu wa ta'ala ay meron siyang 100 mercy. 100 na awa. Sa isang awa na binuhos ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundong ibabaw, ito daw ang pinaghati-hatian ng kanyang nilikha. Kasama na dito ang mga hayop, paano siya marunong umawa sa kanyang anak, by sense, paano niya alagaan ang kanyang anak, pag gutom, hinahanapan ng pagkain. At dito na rin, ang sharing natin yung paano tayo marunong umunawa at maawa sa ating kapwa-tao. Kapatid natin o hindi, dito na tayo makibahagi sa 1% na ito. Saan ang 99%? I-reserva ito sa kabilang buhay pagdating natin sa paraiso. Ibig sabihin, doble po ang awa ng Diyos ibinigay pagdating sa kabilang buhay. So, ito ang dahilan. Dito na natin makipagbahagi o makihati na sa awa na binahagi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mundong ibabaw. Ang sabi ng Allah sa kanyang banal na Quran, rahmati wasi'at kulla shay. Ang aking awa ay napakalawak. Sa ibang verse naman, la taqnatu min rahmatillah. Huwag po kayo mag-hopeless na kayo ay akala nyo dahil sa dami-dami ng problema o pagsubok na nangyari sa buhay natin ay hindi na tayo naalala ng Panginoong Allah. Wala na siyang awa para sa atin. No, it's not look like that. Kaya ipinagbabawal po sa relihiyong Islam ang, sorry to say, ang suicide, magpakamatay, kasi nag-hopeless na sa buhay niya, wala ng pag-asa, nagpakamatay na lang. That is forever in the hellfire. Wali'audu billah. Ang katumbas, ang reward ng isang tao magpakamatay na sa tingin niya wala ng awa ang Diyos para sa kanya, tinapos niya na ang buhay niya,
hellfire forever sa kabilang buhay. Waliyaudu billah. La taqnatu min rahmatillah. The mercy of God is always be there for you. Hanapan mo lang ng paraan, may awa po ang Diyos kahit anong pagsubok sa ating buhay. Ngayon, tatalakayin ko man paano yung mga, bakit mga paminsan, pagsubok sa ating buhay na nangyayari, akala natin ito ay hindi awa. Akala natin ito ay kalma na para sa atin. No, it's a big no. Awa po yan. Ang sabi ng propeta, kung meron kang kung meron isang tao maka-experience, whether ito ay sakit, namatayan ka ng pamilya, ng anak, o whether ang iyong katawan ay nagkasakit. Sabi ng propeta sa narrated Imam Abu Dawud, hatta shawkata yusikha rahmatun indillah. Kahit natumba ka, meron kang isang bato o isang tinik na natapakan, tapos nasugatan ka, hindi po yun kalma para sa iyo, kundi awa ng Diyos para sa iyo dahil merong kasalanan yung paa mo. Dati ka nakichismis kanina. Yon na po yun. Iyon na po yung kabayaran sa chismis kanina kasi may kasalanan ang ating paa. So sa glance of mind, interpretation ng hadith na ito, hindi po ito malaking kasalanan na a minor sin. Kasali kayo ang chismis pa na sobrahan is a minor sin. So, backbiting or other belong to minor sin. Lahat ng nangyayari sa buhay natin, akala natin ito ay kalma. It's a no. Awa po ito dahil mahal ka ng Allah kasi gusto niyang burahin ang iyong kasalanan dito sa mundong ibabaw bago ka mamatay. Kasi huwag na daw sabi niya sa kabilang buhay, mas kawawa kapag dating sa kabilang buhay. Kaya sabi ng Allah, tatapusin ko lang kasalanan mo, bigyan ka tinalang pakiramdam mga 5 buwan sa hospital, tinitingnan niya ang kaano katatag, paano ka marunong manalangin sa Panginoong Allah. Yan po. Rahmati sabakat gadabi. Sabi ng propeta, ang aking awa, sabi ni Allah, ay nauna. Ang aking gadab, ang aking galit ay naunahan ng aking awa. Ibig sabihin ang Allah Almighty, maunawain sa kanyang nilalang. Maunawain sa lahat. Kahit gaano kagalit, paminsan pinatawad pa rin niya tayo. Okay, let me give an example. Isang hadith, narrated by Muslim, this is a matter of comparison. I-translate ko lang yung meaning para mas hindi ako mag-consume ng time. Isang babae, kinulong niya ang isang pusa. Hindi pinakain hanggat namatay, hanggat binawian ng buhay. Ang sabi ng propeta na ito, ang babae na to ay papasukin sa impyerno. Sa kabilang banda naman, the same narration, comparison, isang lalaki. Okay, to give more emphasis, bakit papasukin sa impyerno? Kasi hindi niya hinayaan malaya ang isang pusa para makahanap ng pagkain kasi hindi nga niya pinakain. So, punishment sa kanya. Sa kabilang banda naman, ang lalaki na ito, traveler. Tapos siya ay nakaramdam ng uhaw siya. Tapos nakakita siya ng tubig, pumunta siya doon, uminom, pag-akyat niya ulit, kasi yung sa amin, anong tawag nito? Yung sa deserto kasi, tawag na yung parang cave, no? Hindi man spring water, yung pupunta ka talaga sa loob ng bangin. Pag-akyat niya ulit, nakakita siya ng aso. Ramdam niya, uhaw ang aso. Anong ginawa niya? Pinainom niya, kumuha siya ng tubig gamit ang kanyang sapatos, tapos umakyat ulit at pinainom ang aso. Ang sabi ng Allah, ang gantimpala ng taong ito ay papasukin siya sa paraiso. Pero alam niyo ba ang kasalanan ng taong yaon? Dahil 1 dosena ang kanyang anak, iba-iba ang babae.
pero pinatawad siya ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanyang nagawang kabutihan. Hindi pa yun sa kapwa-tao, sa isang animal, sa isang aso. Ano na kaya kung meron tayong nagawa kabutihan sa ating kapwa? Especially in this holy month of Ramadan. Makapagbigay ka ng konting pagkain tuwing tayo nagbe-break fast. The reward is multiplied during Ramadan. Ang sabi ng Allah sa verse An-Najm, Surah An-Najm, verse 72, Inna rabbaka wasi'ul magfirah. Sa isang verse, wa man ya'mal su'an aw yadlim nafsahu summa yastaghfirullah yajidillah ghafurur rahima. Surah An-Nisa, verse 115. Kung sino man, sabi ng Allah, makagawa ng kasamaan o naapi niya ang kanyang sarili. When say naapi, nakagawa ka ng kasalanan. Kasi ang vision ng Allah, you are sending Him in this earth to make good things, to make good deeds. Pag nakagawa tayo ng kasalanan, dala manapsa. Naapi po natin ang ating kasarili kasi natamakan ng isang maruming gawain. Ganon pa man sabi ng Allah, kung siya'y humihingi ng kapatawaran, ang makukuha niya ay reward na patawarin ang kanyang kasalanan. Dahil ang ating Panginoong Allah Almighty, siya ay maunawain at mapagpatawad sa anumang kasalanan natin. Okay, ano pa ba makukuha natin kung tayo ay humihingi ng kapatawaran? Sabi dito, lihusulil quwwati fil badan, para maging malakas ang ating katawan. Kung ikaw you feel yourself weak, pray on God, seeking for strength and everything. God will give you in return what you asking for. Ito po ang kailangan natin. Ano ba ang basehan natin? Sabi ng Allah, Qala yahudu liqaumi, ya qaumi istaghfiru rabbakum, summa tubu ilayhi yursilis samaa alaykum midrara wa yajidkum quwwatan ila quwwatikum. Si Prophet Hud, sumakanya nawa ang kapayapaan nang siya'y nagsabi sa kanyang tauhan, O kayo mga tauhan, humingi kayo ng kapatawaran kay Allah Almighty. Ang resulta niyan, bigyan kayo ng ulan galing sa langit. Kasi ang ulan po ay malaking biyaya para sa atin, paano tayo mabuhay upang makainom. Hayop man yan, o tao, kasali ng mga halaman upang mabuhay. Kaya biyaya. At saka sabi niya, kapag malakas tayo humingi ng kapatawaran, ito ay nagbibigay sa inyo ng lakas ng katawan. So, ito ay isang remedy. Ang paghingi po ng patawad kay Allah, ito ay isa sa mga sanhi upang bigyan tayo ng lakas ng katawan. What is your age now? Whether teenager or 20 plus, 30 plus, especially senior citizen, if you feel your body would become weak, then maghingi po tayo ng patawad dahil in return upang palakasin ang ating katawan. Hindi na po kailangan pumunta sa butika upang bumili ng mga gamot. Yan ay supplemental lang, pero ang tunay, the spiritual. What other evidence? Yun bang ang isang tao malakas ang kanyang spiritual belief? Kahit magdadala pa yan ng sakit, basta malakas, okay yan. Buhay kasi malabanan niyang psychological sickness niya. Pero ang isang taong malakas ang katawan, sa tingin mo walang sakit, pero mahina ang spiritual belief. Madaling mag-depress ang kanyang psychological sickness. Kaya madaling matamlay after 1 week, muriya. Wala na yan. Tingnan nyo ba yung mga taong, believe me or not, ganito po, kaya dapat natin palakasin. Okay, ano pa ba ang kabutihan? Pag tayo'y palagi humihingi ng kapatawaran,
Ito po ay raf'ul masahib wa raf'ul bala. Ang paghingi ng kapatawaran para makapagtanggal ng mga uri ng natural disaster o calamity sa isang lugar. Tandaan po natin, pag ang isang lugar parating binabaha, baha doon, baha dito, that is sign yung lugar na yan ay maraming kasalanan. Hindi po yan, sabi niya, bakit ba yung mga trees na yan, okay, that is ulum, that is sign, supplemental to become strong our place. Pero ang root cause niyan, isa sa mga root cause, pag talamak po ang isang kasalanan ng tao sa isang barangay, sa isang lugar, yan po, diyan na nagsimula ang natural disaster. Kaya dapat humingi tayo ng kapatawaran. Wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfiruna. Ang sabi ng Allah, hindi ko bibigyan ng parusa ang isang lugar hanggat sila'y humihingi ng kapatawaran. So ito po kung bakit mahalaga ang paghingi natin ng patawad habang tayo nabubuhay. At you cannot achieve eternal peace pag hindi ka marunong magpatawad. Parati dyan ang galit na sa loob mo. Ang masaklap palito, last hadis na po ang babanggitin ko. Ika-night of your, yung Laylatul Qadar, yung sinasabi nating yung ika-27, 25, 23, 27, 29, this holy month of Ramadan, pag maghingi ka ng patawad, madasun illah fi ibadi, sabi ni Anghel, Jibril alayhisalam, sa mga tauhan, O Allah, anong ginawa mo sa mga tao mo nang sila'y during that night? Sabi ng Anghel, Inna Allah yaghfiru lahum wa yarhamahum. Sa katunayan, ang lahat ng tao humihingi ng kapatawad ay pinatawad na at tawag nito, accepted na ang kanyang panalangin maliban sa tatlo. Una, mudminu khamrin. Yun ba yung, sorry to say sa mga Muslim, uminom ng alak? Kahit maghingi ka pa ng patawad at awa, this coming in this holy month of Ramadan, hindi tanggapin. Kaya iwasan na yan. Pangalawa, akuli walidain. Kung sino mang taong sumuway sa kanyang magulang, hindi tanggapin at hindi ka patawarin. Kaya ngayon pa lang, kung mag-away kayo ng nanay na hindi ka binigyan ng allowance sa pagbili ng damit, patawarin mo na. Later on, bibigyan ka rin. Last, almusahin. Yung nag-away, may alitan, kaibigan man, o sino man, basta may kaaway ka, magpatawad na po tayo kasi hindi po tayo patawarin at ng ating Panginoong Allah hanggat merong panggalit na sa puso natin. Okay, hanggang doon na lang po. Ako po ay humihingi ng paumanhin. Sorry dahil hindi po ako nakagawa ng presentasyon kasi nang nabasa ko po ang imbitasyon, marami kami. Sabi ko, waste time mo ito, hindi bababa na lang po ako. Ang mahalaga ay deliver my insight from the bottom of my heart with the support of evidence from the Holy Quran and the Hadith of the Prophet. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh at magandang hapon. Isa TV Production. Your only island TV channel.